Batiin muna kita at ang lahat ng inyong taga-subaybay ng isang magandang araw. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang April, 29 years old. Hindi ko ito tunay na pangalan. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang nurse dito sa Qatar. Matagal ko nang gustong ikwento ang pangyayaring halos ikawasak ng puso ko. Sabi nga ng therapist ko, malaking tulong ang pagsusulat para ma-express ko ang nararamdaman ko. Sana makatulong din ako kahit papaano sa mga taong maaaring pinagdadaanan din ang dumating na pagsubok sa aking buhay. Bata pa lamang ako ay takot na akong pumasok sa isang relationship. Siguro dahil nakaranas ako ng trauma noong high school ako. May nanligaw sa akin noon. Tapos nang sagutin ko ay bigla kong nalamang pinagpupustahan lang pala ako. Mabuti na lang at nalaman ko ng maaga. Nakipaghiwalay agad ako pero nawala rin ang tiwala ko sa mga lalaki. Pakiramdam ko na laro lang ang tingin nila sa pag-ibig. Nawalan din ako ng confidence sa sarili ko. Pakiwari ko kasi ay hindi ako maganda kaya pinagpupustahan lang ako. Isang papremyo sa laro ng mga lalaki. Nakatapos ako papadudot ng kursong nursing at naging isang rehistradong nurse. Hindi naging madali ang pagsisimula ng aking karera bilang isang healthcare worker. Napakahirap maghanap ng trabaho ng mga panahong yon at kung meron mang trabahong makita, kalimitan ay napakaliit lamang ng sahod. Swerte mo pa kung may sahod, madalas hanggang volunteer lamang ang kayang i-offer ng ospital. Ganito itrato noon ng mga nurses. Kailangan lang maging matyaga at lunukin ang pride. Dahil kapag nagkaroon ka ng 2 years experience ay pwede ka nang mag-ibang bansa. Doon ay mas appreciated ng mga nurses. Malaki pa ang pasahod. Wala sa isip ko noon ang magkaroon ng boyfriend at nakatuon lamang ang atensyon ko sa pangarap kong maging isang nurse sa ibang bansa. Natanggap naman ako sa isang private hospital na malapit sa school namin noong college. Minsan, may nagpaparamdam ng mga katrabaho pero hindi ko yon binibigyan ng kahulugan. Minsan sa trabaho ay nalilink ako sa ibang doktor at nurses pero ikinikibit balikat ko lamang yon. Wala akong panahon sa pag-ibig. Matapos ko lang ang 2 taon ay aalis agad ako sa bansang ito. Planado na ang buhay ko. Ngunit mapagbiro ang tadhana, papadudod. Hindi ko po inaasahan ang lahat. Akala ko, bato ako na hindi kayang magkagusto sa ibang tao. Nagbago ang lahat nang inimbitahan kami ng isang kamag-anak ng dati naming naging pasyente. Matagal kasi naming inalagaan ang kanilang ama dahil sa stroke. Nang makauwi ay nagplano sila ng celebration para sa ika-60 years old nito. Sa totoo lang ay challenging din kasi ang relatives ng mga patient. May mga demanding at kung utusan ka, akala mo ay binili nila ang buong pagkatao mo. Bukod tangi ang magandang ugali ng pamilya nito kaya hindi namin magawang tanggihan. Sinabi pa nga ng mga ito na hindi na namin kailangang magdala ng regalo. Presensya lang namin ay sapat na dahil itinuring ng pamilya nila bilang magandang regalo ang ginawa naming pag-aalaga sa kanilang ama. Nagdala pa rin ako ng cupcakes ng araw na yon. Mahilig kasi talaga ako sa baking. Nahihiya kasi ako na umattend ng party na walang kahit na anong dala. Sinalubong naman kami ng mga relatives ng may ngiti sa labi nila. Ipinakilala pa kami sa mga bisita bilang mga naging nurses ng kanilang ama. Nakakataba ng puso kapag may mga taong nakaka-appreciate ng trabaho namin bilang nurses. Uy April, ang tahimik mo naman dyan. Una ni Joby na co-nurse ko rin sa ospital.
Nasa may sulok lang kasi ako at nag-o-observe lang sa mga bisita. Hindi kasi ako mahilig makipag-socialize. Madalas ay tahimik lang talaga ako kahit nasa gitna ng isang party. Iniwan ako ni Joby at nakipagkwentuhan ito sa mga relatives ng birthday celebrant. Tahimik lamang ako habang iniinom ang orange juice sa hawak kong baso. Nabigla na lamang ako nang may tumabi sa pwesto ko. Napalingon ako sa kanya at nakita kong hawak niya yung cupcake na dinala ko. Lumingon siya sa akin at nakatitig siya sa akin nang kagitin niya yung cupcake. Hindi ko alam kung bakit parang bumilis ang tibok ng puso ko, lalo na nang mapangiti siya habang hinunguya niya yung cupcake. Moreno siya at nangungusap ang kanyang mga mata. Matangos ang kanyang ilong at makapalang kilay. Kahit ako ay nagulat sa aking sarili na gumagawa na pala ako ng mental notes sa physical appearance ng lalaking katabi ko. Isa ka raw sa naging nurse ni Tito? Tanong sa akin ng lalaki. Tumango-tango lamang ako at nakatitig pa rin ako sa kanya. Napansin ko kasi na may icing sa ibabaw ng labi niya. Oo, ipit kong sagot sa kanya. Salamat sa pag-aalaga ninyo ha. Akala talaga namin hindi na magigising si Tito nang dalhin namin siya sa ospital. Aniya at muling kinagat yung cupcake. Mas lalo tuloy dumami yung icing sa labi niya. Ikaw daw yung nag-bake nito? Tanong niya habang ngumunguya. Oo, muli kong sagot. Itinuro ko sa kanya na may icing sa may labi niya. Sinubukan niyang punasan ang labi niya pero nakapagtatakang hindi niya mapahid yung mismong icing. Ang kalat tuloy niyang tignan.